Breaking news, umabot na sa 140 katao ang kumpirmadong nasawi, bunsod ng isang napakalakas na bagyo. Ito ay ang Bagyong Tino. Hindi man gaano kalakas ikumpara sa Bagyong Yolanda at Odette, pero deadly pa rin ang Bagyong Tino sapagat dala nito ang napakarami at napakalakas na ulan. Dahilan kung bakit binaha ng husto kahit na malalaking syudad sa Cebu gaya ng Cebu City, Mandaue at kahit na ang syudad ng Talisay, animoy dinaanan ng isang napakalaking gera sapagat hindi na may tsura ang lugar dahil wasak na wasak, inanod ang maraming mga bahay, mga subdivisions, hindi nakaligtas, galiig, lampas tao, umabot pa sa bubong ang tubig. Ang mga residente ay umakyat na sa kanilang bubong upang mailigtas ang kanilang sarili. Ang buong Cebu ay nagdeklara na ng state of calamity. Ibig sabihin, may lalabas na budget upang tulungan ang ating mga kababayan. Sana nga lang lahat ng budget na inilaan ng nasyonal ay mapupunta talaga sa lahat ng nangangailangan. Hirap na hirap ngayon ang maraming mga residente gaya ng sa Konsolasyon. Napakataas pa rin ng tubig sa naturang lugar, maging sa Talisay, sa Mandaue at sa Cebu City. Marami pa sa mga lugar ang hindi pa nababalik ang kuryente. At dahil walang kuryente, wala ring tubig. Mga refilling station ay hindi kasi makakapag-operate. Ibig sabihin, hirap ngayon ang marami nating residente kung tubig inumin ang pag-uusapan. And of course, pagkain. Masakit sa damdamin dahil marami akong nakikitang comment sa comment section. Sa halip na magdasal, sa halip na magtulungan, ay lagi pang binabanggit sa mga comment section, DDS ka ba? BBM supporter ka ba? Mga kaibigan, hindi po ngayon oras upang pag-usapan kung ikaw ay DDS ba o pro Marcos. Panahon ngayon upang tayo ay magtulungan sapagat hindi biro ang pangyayaring ito. Umabot na sa 140 katao ang nasawi at pinaghahanap pa ang missing na 127. Puwera pa dyan ang hindi pa mga naitatala. Napakalaki ng lesson na naibigay ng bagyong ito. Nagdala kasi ito ng napakaraming tubig at napaka-importante ng tinatawag nating flood control. Sa Bagyong Tino, halos sa buong Visayas, Cebu ang may pinakamalubhang epekto ng bagyong ito. At sa videong ito, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga followers at subscribers at silent viewers at donors. Dahil kahapon nakatanggap ako ng mga tulong pinansyal na nagmula sa iba't ibang tao. Ngayon ay atin ang inuumpisahan ang pagre-repack ng mga bigas at iba pang bagay upang tayo ay magsimula na ring mamahagi nito sa Cebu. At sa lahat ng nais pang humabol ng tulong ay bukas pa ang opportunity. Narito ang ating GCash number. Maaari kayong magpadala sa numero na iyan para sa inyong mga tulong at makakaasa kayo na lahat ng inyong mga tulong pinansyal ay makakarating sa mga nangangailangan. Minsan na rin tayong nasubukan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at Pilipinas dahil nang hagupitin ng isang napakalakas na lindol ang northern part of Cebu na umabot ng 6.9, isa ang usapang banal sa ginamit ng ating mga taga-subaybay na maghatid ng tulong. At ngayon ay muli kong kinakapalan ang aking mukha upang makapagbigay tayo ng tulong sa aking kapwa mga Cebuano. Gaya ng aking sinabi ay wala akong pakialam kung merong mambash sa aking gagawin. Kahit na may mag-unfollow pa, basta't ang aking hangarin ay alam ng Panginoon na ito ay malinis. Ang tanging hangarin natin ay makatulong sa ating kababayan, lalong-lalo na sa panahong ito. Sa lahat ng aking mga followers, mga subscribers, silent viewers, kung ikaw ay OFW o nandito lang sa Pilipinas at medyo maluwag-luwag naman ang inyong bulsa, kahit na piso-piso, 2 piso, 5 piso, basta't kapag ito ay nalikom ay napakalaking bagay nito. Marami tayong mga kapwa Pilipino ang mapapasaya dahil sa inyong mga tulong. At ako ay naniniwala
sa banal na aklat na matatagpuan sa Book of Acts, chapter 20 verse 35 na nagsasabing it is more blessed to give than to receive. Mga kaibigan, tulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino sa Cebu. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!